So this finals, ano? So kukumpletuhin natin yung pagiging full stack nyo. Ang gandang pakinggan, full stack. Okay? Okay, ito yung kulang. Ano, bago kayo maging tinatawag na full stack developer, alam nyo yung HTML. Ito, para sa web lang ang sinasabi ko, ano, web application. HTML, CSS, JavaScript, kahit anong library gamitin nyo pa pwede. Hindi lang jQuery, actually, ano, madaming klase ng JavaScript library. May Angular, may Vue.js. Ano, napakadami. Pero, mas komportable lang ako dun sa jQuery. Pero, hindi lang siya yung solong JavaScript library. Hindi ko sinasabing yung jQuery mas maganda siya sa Vue.js. Mas maganda siya sa Angular. Napakadami. Bahala kung saan yung comfort zone nyo. So, yun yung gamitin yung library. Plus, kung ano yung hinihingi ng company. Ano, pag hinihingi sa application, kailangan ka marunong ng Vue.js. Alam ka naman gumamit ka ng jQuery. Kasi may mga standards sa company. Then, para makompleto yung pagiging full stack, kailangan merong alam kang back-end language. So, sabi ko, maraming back-end language, ano, PHP, isa, ASP, ano, in terms ng Microsoft, merong JSP, Java Server Pages, kung medyo social ka, Apple, Ruby on Rails. So, sir, anong mas maganda? Wala rin akong pinapaboran, pero in terms ng operability at saka open access siya, PHP na tinatawag. Pag ASP kasi, minsan, babayad ka pa para makapag-download ka lang ng IDE nila. Halimbawa, Visual Basic yung ginagamit mo, gagamit ako ng ASP, Active Server Pages. Alam kong familiar na kayo dito, nag-database na kayo. Recorded yan. Recorded yan. Okay? De-review lang. So, familiar kayo dito sa nakikita nyo sa screen. Okay? So, kailangan mo tong sa laboratory ng GF, kailangan natin itong i-install. Install nyo na sa laptop nyo. 150 MB. Marunong naman kayo mag-install, ano? Yes, yes, yes lang. Okay, okay, okay. Okay? So, pwede na. So, sir, bakit kailangan ko ng, ano? Kailangan ko ng ganitong klaseng technology. Yung SAM, ang ibig sabihin lang ng X, kahit anong operating system, X eh. Sir, ano yung A? Ito yung server ko, Apache. Sir, ano yung M? MySQL. Kailangan ko ng database. Ngayon, ang tawag na sa kanya, MariaDB. From MySQL, naging MariaDB. Sir, ano yung P? PHP. Sir, ano pa yung isang P? Perl. Kasi meron pang isang language na pwede kang gumamit ng Perl. Pero hindi ako nagagandahan dun sa syntax. Ano? So, focus lang tayo sa ano? Sa PHP na tinatawag. So, sir, paano ako mag-start ng server? So, madali lang. Meron naman siyang, ano, meron siyang, anong tawag dito, control panel. Kailangan i-start ko lang yung service ng dalawa. At least yung dalawa lang. Okay? So, kailangan naka-start yung Apache para gumana yung PHP language ko. Then, another one, kailangan naka-start din yung MySQL. Kung gagamit ka ng database. Which is sa case natin, yes, gagamit ako ng database. So, reviewin nyo lang yung concept ng database nyo. Ano? May database ako, tapos, pwedeng meron akong maraming tables. Alam nyo siguro yung primary key, composite key, trigger, index. Okay. Bale, pag-aaralan natin. So, sir, na-install ko na siya. Na-start ko na rin yung service, paano ko ma-access yung mismong webpage. Ang ginagawa lang kasi nito, sinisimulate lang natin na tayo ay merong domain. Kunwari meron tayong internet sa loob mismo nung ano natin. Ano? Kunwari meron tayong domain name. Anong sinasabi kong domain name? Halimbawa, bumili ako ng www.renato.com. Pag bumili ka kasi ng domain name, meron siyang PHP server na rin na tinatawag. So, the way na i-access mo siya is localhost.
Yun yung ginawa ko. Sir, gusto kong gumawa ng web page na merong backend. Hindi na siya pure HTML lang siya. Gagamit na ako ng PHP. So, the way na gagamitin mo yan, di na-install mo na, no? So i-replay nyo na lang pag di nyo masundan. Pag in-install mo yan, magkakameron ka ng folder na SAMP. Yung mismong web page mo is nandun sa loob ng htdocs. Sasample lang ako, no? Nasa loob ng htdocs. Lahat ng iraran mong application, yan yung magiging main page ko. So, sir, sample ka nga. So, kokopya ako ng simple lang na example natin. Ilalagay ko lang doon sa htdocs. Mag-open lang ako ng, halimbawa ay another folder. Okay? Bawa File Explorer. So, dito sa public files, itry nating i-paste itong intro.php. So, kokopyahin ko lang yan. So, sabi ko, remember, ilalagay mo siya doon mismo sa htdocs. Nag-install ka ng SAMP, i-install mo siya sa root drive, sa C. Sa root drive nyo na i-install. Tapos, htdocs. So, i-paste mo lang yung template natin kung meron. So, ito, kopyahin ko lang. Mas maganda walang space. Yung magiging pangalan ng folder nyo para sa akin, mas maganda. Kasi kung merong space yan, lalagyan mo pa ng %20 yung link. Ibig sabihin kasi na %20 space. Pansinin nyo. Sa Facebook, pag may nakita kayong %20, ibig sabihin may space lang siya. So, meron ako ditong intro to PHP. So, the way na ma-access mo siya, di ba sabi ko localhost. Localhost. So, halimbawa, ito ay intro to PHP. Tama, ganyan yung casing. Case sensitive siya, ha? Napaka-case sensitive. So, yan yung magiging content ko. Sir, hindi naman PHP yan eh. Kasi kung titingnan mo, sir, kung titingnan mo, ang index ko is HTML. Gagana yan kahit HTML. Pero wala kang capability na gamitin yung PHP language. So, the way na gagawin mo is ganito. Yung mga laptop nyo, usually naka-hide yung extension file. Naka-hide siya, di ba? Aminin nyo, yung ibang laptop nyo naka-hide. As a programmer, hindi mo dapat ini-hide yan. Sabihin ko na sa inyo, kung seryoso kayo sa programming, makikita mo na ang isang laptop is programmer kapag hindi naka-hide yung extension. Ulitin ko Okay? So, file, option, view, hide extension for known file types. Tanggalin mo lang. Kasi, papalitan ko siya ng hindi na HTML. Papalitan ko yung extension niya as PHP. Ibig sabihin, para makaintindi ito ng PHP language. So, sir, anong mangyari pag pinalitan mo? Wala. Same din. Pero may capability na ako ngayon na gumamit ng PHP language. Nagigets? So, ibig sabihin lang yan, ang code ko is PHP, naka-embed sa loob yung HTML code. So, the same. Okay? So, sir, ibig sabihin ba niyan, kapag PHP, pwede ako mag-HTML? Yes. Pero kapag HTML yung file, extension, hindi ako pwede mag-PHP. Okay? Ito ay one-way relationship lang. Hindi siya mutual. Okay? Remember, kapag HTML, pwede kang gumamit ng web server, pero yung ginagawa lang natin, front-end lang talaga. Pero the way, pag binago mo yung extension, parang sinasabi mo dito sa web server mo na kailangan PHP yung aking extension, may capability akong gumamit na ngayon ng language. Pwede ako mag-manipulate ng database. Additional features. Okay? So, sir, paano naman gagana yung live server? Kasi hindi nagagana yung live server natin. Yung ginagawa nating code. So, ganito yung gagawin natin. Mag-download kayo ng live server extension. Okay? Extension siya ng Google Chrome. Ida-download nyo siya. Kung gusto nyo lang. Kung ayaw nyo ng refresh. Which is ayaw nyo na yon, di ba? Every time na may changes ako sa code ko, i-refresh ko yung web page.
Alam ko, ayaw nyo na yun. Tamad na tayo ngayon lahat. Okay? So, i-download mo lang yan. Actually, na-download ko na siya. Then, ang gagawin mong settings is ganito. Ang actual server ko is HTTP localhost. Diyan naka-place. Then, saan nanggaling tong number na to? Ito yung binibigay ng live server. Ibig sabihin, kung gusto kong ayaw ko na i-refresh yung webpage ko, kailangan meron na akong ganitong installation. Ibig sabihin, lahat ng manggagaling sa localhost, ang address niya is ito. Diba, tandaan nyo kapag nag-go live tayo, ito yung binibigay niya address. So, same lang. Ilalagay nyo lang siya. Okay? So, tingnan nga natin, sir, kung gumagana siya. So, open ko siya. So, ito yung htdocs ko. So, ilalagay ko dito yung PHP. Okay? Then, sige, itatrust ko lang siya. So, yes. Tapos, i-go live ko siya. So, tingnan lang natin kung gagana siya. So, malamang Chrome. Okay? So, babaguhin ko lang muna ulit ito, ano? So, wait lang. Ito ay localhost. So, ito ay intro PHP. So, tingnan natin kung nag-change siya. Ano, every time na meron akong babaguhin dito sa site, so dapat nagbabago din. Okay? So, baguhin ko na lang itong JavaScript sa taas. Kasi pag hindi ka nag-install ng Chrome extension, ay, ayaw. Wait lang. So, dapat kasi gumagana siya every time na babaguhin ko na siya. So, ulit lang ha. So, ito yung port natin. So, siguro, wait lang. So, siguro mali lang yung pagkakakopya ko. So, wait lang ha. Ito, 121157. So, kopyahin ko lang to. So, copy. So, HTTP. Kailangan saktong-sakto. 127 something. Okay? Tapos, i-apply ko lang. So, dapat kasi every time na binabago ko siya, sumusunod yung aking application na tinatawag. Ano, hindi ko na kailangang i-refresh. So, ito yung J. Di nagti-trigger. Wait lang, ano. Hindi siya nagti-trigger eh. So, ibig sabihin, kung hindi yan nagti-trigger, every time na may changes, kailangan ko i-refresh. So, siguro babaguhin ko na lang yung code ko ulit. So, ilalagay ko dito is intro PHP. Siguro mas kailangan niya mas specific. So, pag ayaw pa rin, okay lang. Hindi ko alam. Pero yung nasa bahay, gumagana siya. Okay? Naka-live reload. So, ibig sabihin, so, tignan ko lang ulit. Naka-PHP naman ako, so okay lang. Okay? So, i-go live ko ulit. Okay? So, ito ay localhost. Dapat kasi every time na may changes ako dun sa kabila, gaya nung ginagawa natin before, is nagre-reflect agad dun sa ano. Hindi nagtitrigger. Hindi ko alam kung ano yung settings, pero dun sa bahay gumagana to. Okay, anyway, saka na lang natin i-troubleshoot. Ano? So, ito yung localhost. Check ko lang ha, baka nagkakamali lang ako ng ano, ng specific port. Ito'y para lang sa may PHP, ano? Pero kung HTML at CSS lang, hindi mo to kailangan. Siguro hindi na lang makita tong, ano, itong location ng localhost ko dito. So, dapat nagtitrigger kasi siya eh. 127105. Anyway, kung hindi siya gagana, gagawa ako ng tutorial ulit dito. So, ibig sabihin, kailangan kong i-refresh yung nangyayari. Okay? So, sir, ano naman kung index.php yan na tinatawag? So, ibig sabihin lang yan, may capability ako na gumamit ng PHP language. So, ganito. Anything na ilalagay mo sa loob ng question mark PHP is PHP code. Yan ang ibig ko sabihin. Ulitin ko ano. Anything na ilalagay mo in between ng PHP is i-interpret niya as PHP code. Okay? So, sir, for example, anong pinakasimpleng example ng PHP? Halimbawa, magdi-display lang ako. Okay? Umpisahan natin sa hello. Yun lang ang disadvantage. So, kailangan ko siyang i-save. Tapos, kailangan ko siyang i-refresh.
Okay? So, yun ang ibig sabihin, ano? So, pag mag-embed tayo ng PHP code, kailangan naka-enclose siya sa ito. So, tingnan nyo to. Itong portion na to. Okay? Ano ba to? Less than, question mark, PHP, tapos valid PHP code, tapos external na ano, parang terminator niya. Sir, pwedeng ganyan? Yes, pwede din ganito yung style. So, anything na nandun sa loob ng PHP na tag, is i-interpret niya as PHP file. Yun lang yung ibig sabihin. Okay, nagigets? Yes. Alam ko may experience kayo ng PHP kahit nung database, kahit nag-self-study kayo, nakita nyo itong ano na to. Sir, pwede bang ano, yung iba may tanong, sir, pwede bang question mark? Pwede naman. Pero hindi lahat ng domain supported na question mark lang. So, para maging safe ka, kumpletuhin mo na lang PHP na tinatawag. Okay? Ang init. Wait lang. Okay? So, question mo na. Ang moral lesson, anything na ilalagay mo in between yan is magiging PHP code. Although, HTML pa rin yung itsura. Okay? So, question mo na. Question? Wala. Okay. So, mag-sample tayo na gumawa tayo ng database. So, meron naman akong reading database dito. Pero for tutorial purposes lang, kailangan turuan ko ulit kayo paano mag-construct ng database. The way na i-construct mo ang database, pwedeng hard-coded or pwedeng through interface. Sir, alin yung mas maganda? Mas maganda yung hard-coded. Kasi mas makakasave ka ng time. Pero kung nagsisimula ulit kayo ng panibago, sir, anong ginawa mo? Pinasok ko lang yung PHP My Admin. Kasi kailangan kong mag-construct ng database, which is meron na akong schema na tinatawag. So, tingnan ko lang dito, ano. So, tanggalin ko na tong intro.php. So, buburahin ko na muna siya. Ay, gamit ko pa pala. Okay? So, gamit ko siya. Ang ilalagay natin is simpleng CRUD application yung gagawin natin. Okay? Hindi ko na siya i-code ng paisa-isa. I-explain ko lang yung code. Ang pinaka-basis kasi ng front-end is kung marunong kang mag-add ng data, marunong kang mag-read ng data, marunong kang mag-update, marunong kang mag-delete. Ito yung sinasabi ko. Create, read, update, delete. Yun lang ang basis. Ano, balik tayo sa Facebook. Magko-comment ka, mag-a-add. Nagkamali ka ng comment, i-edit. Ayaw mong makita yung comment, i-delete. Sir, nasaan yung read? Kapag add mo, nakikita mo yung result. Yun ang read. Kailangan mahugot ko yung nasa loob ng database. Yun yung read. Okay? Create, read, update, delete. Yun yung sinasabing truth application. So, sir, meron ka na bang ready dyan? May ready ako dito. Kaso yung database ang hindi ready. Kailangan ko siyang i-construct. So, nasa online text siya. Backend. Pure PHP. So, kukopyahin ko to. Copy. Kukopyahin ko to, ano. Then, hindi mo siya i-execute ng index, ano. Yung iba kasi idino-double click agad. Hindi ganon. Meron tayong specific location ngayon kung saan mo lang siya i-execute. Which is, yun nga yung sinasabi ko. Nag-install ka ng SAMP, kailangan ilagay mo doon sa htdocs. So, tatanggalin ko lang yung yung yan. Tapos, yun yung magiging location ng aking application. For example, localhost, sasabihin ko ito ay simple CRUD. So, sir, error agad kasi wala akong database. So, sir, ano yung itsura ng database na buuin natin? So, review lang tayo, So, magre-review lang tayo ngayon ng database. Sana matandaan nyo pa. Okay? Ayan. So, yan yung mga code. Pag gusto mo ng hard-coded ang pagka-construct ng database. Okay? So, sir, wag na muna tayo sa hard-coded kasi sobrang hirap. So, dun tayo sa interface. Okay? So, ang kailangan mo lang, kailangan gumawa ka ng database.
ang sabi dun sa application natin, hindi niya makita yung employee DB database. So, ang gagawin ko, papangalanan ko siya ng employee DB. Kailangan mayroon ka munang database bago ka gumawa ng table. Tama? Okay? Employee DB. So, ayan. Ayan siya sa site. Okay? So, next. Sir, gusto ko nang lagyan ng table yung employee DB. So, i-click mo lang yung employee DB. Ilan yung gagawin natin? According dito sa setup natin is 1, 2, 3, 4. Hindi 4. So, ang gagawin ko, ito na, number of columns. Hindi magke-create na ako. Wala pa palang table name. So, TBL, pangalanan ko na lang, TBL employees, kung di ako nagkakamali. Okay? So, meron akong table na merong 4 na column. Hindi na yung sinasabi. Okay? Nagke-create tayo ng database, hindi pa tayo nagpo-program. Nagke-create pa lang tayo ng database. So, kukopyahin ko na lang yung para hindi tayo magkamali. So, kopyahin ko to. So, first column, employee ID. Anong type? Hindi na. Binigyan na nga tayo ng data type eh. Integer daw muna. Okay? So, ibig sabihin integer. Gaano pwede mo kasing iset yung length eh. Halimbawa, 15 hindi naman 15, masyado malaki yung 15 digits. Bawa, 6 digits, hindi ko na lang lalagyan. Okay? Hindi ko na lang lalagyan. So, meron akong employee ID. So, ano yung pwede ko sabihin attribute? Kahit hindi ko nalagyan, bakante ba dapat siya? Nag-a-allowed ba siya ng bakante? Ibig sabihin, null ba siya? Hindi. Hindi ko siya i-checkan. Tama. Anong klaseng index siya? Primary key. Ibig sabihin. Okay? Ano yung AI? Artificial intelligence ba siya? Hindi. Auto-increment na tinatawag. Okay? So, ang gagawin ko, auto-increment. Para pag may na-add na data, hindi na ako magseset kung anong number mo. Automatic, meron tayong counting na tinatawag. So, next. Last name. Last name. Iisa-isahin ko pa ba? Pero nagigets nyo naman kung ano ibig sabihin, So, pwede mo sabihin varchar, variable character. Gaano kahaba? Ang pinakamahabang character dito is 255. Pag hindi mo siya nilagyan, automatic 255. Ibig sabihin lang nun, uubos ka ba ng last name na 255? Malamang hindi. Sa database na subject, itinuturo na to. May first name ba na aabot halimbawa ng 100? Palagay nyo. Siguro ang pinaka-safe ko is 75. Kasi kung pupunta ka sa African countries, ang haba ng pangalan nila. Si Dikembe Mutombo, yung basketball player, ang haba ng pangalan. Okay? Ang pinaka-safe na sa industry, nilalagay namin ang last name at saka first name, 75 characters. Pero wag ko na lang lagyan. Wala tayong limit. 255. So, gagawin ko lang varchar. Then, meron akong first name. So, gagawin ko din halimbawa is variable character ang ibig sabihin. Then, ano pang sabi niya dyan? Department. Hindi lalagyan ko department. Okay? Then, sir, pag ready na siya, hindi varchar din. Okay? So, wala tayong special na gagawin dito. Yung employee ID lang ang magiging primary key. Okay? Hindi ko na gagawin yan. Ang gawin nyo na lang, ise-save nyo na siya. Ang mas magandang way, sabi ko nga, is kung pwede mong i-hardcode yung database. Kung ako magtuturo ng database, tuturuan ko kayong ganito. Kung ako lang, kasi hindi ako eh. Okay? Remember, ang trabaho kapag gagamit ka ng interface. At saka, kapag nasa industry ka, ang trabaho may database administrator, tatawanan ka ng mga kasama mo pag gumagamit ka ng interface. Katawa-tawa ka sa paningin nila. Kasi hindi mo alam yung code na ginagawa mo. Okay? So, ang gagawin ko dito,
Eh di meron akong SQL, i-go-go ko lang yan. In one shot, ito na yung aking table. In one shot. Ito yung columns. Ang index ko, meron akong primary key. In one shot, andyan na yung table employees ko na tinatawag. Ito yung columns. Oh. Tapos na lahat. Ito yung ginawa ko kanina sa interface na manual. Pero pwede mo siyang i-code. Hindi ko na kayo tuturuan paano mag-code. I-research nyo na lang. Okay? So, meron akong database na ngayon. Then, functional na yung crew na application. Sir, anong mangyayari dyan? Ganito. Mamaya ko i-explain yung code. Okay? Ibig sabihin lang, dumediretso siya dun sa database ko. Ayun, no? Aliw, Renato, the third. Edit. Bawa, CIT. Medyo wala tong HTML. Siguro hindi ko lang nalagyan. So, i-update ko lang. Okay? CIT. So, kailangan mag-reflect. Kaya tinatawag nilang backend. Hindi mo na siya nakikita. Nasa likod na kasi siya. Kumbaga sa pelikula, ang nakikita mo lang artista. Pero hindi mo nakikita yung scriptwriter, hindi mo nakikita yung director. Nasa likod kasi sila ng scene. Pero malaki yung ginagampanan nila. Another data, isa pa. Halimbawa ay kapatid ko, junior. Halimbawa lang. Okay. Yes, meron akong kapatid, junior. Kaya nga ako ti-third eh. Oo. Nasa Italy. Yes. Italy, ba't trabaho ng kuya ko? Dental tech. Huwag ka, hindi siya nakatapos ng college. Pero siya yung pinakamayaman sa amin. Yeah. Hindi ko sinasabi huwag kayong mag-aral. Diskarte siya. Diploma o diskarte, papipili. Parehas. Mas madaling dumiskarte pag may diploma. Okay? So, siguro ganito yung ginawa niya ng sa database. O, delete. Bawa lang. Kasi delete. Isa na lang. Okay? So, sir, paano ginagawa yung ganyan? Actually, madugong proseso to. Papakita ko sa inyo yung code up. I-explain ko one by one. So, tingin. Pag natutunan nyo na yung create, read, update, delete, sobrang easy na ng backend. Kasi ito yung 80% ng backend. Pag marunong ka mag-create, mag-read, mag-update, at saka mag-delete ng data. Diba? Magre-register ka, kailangan kang mag-create. Magko-comment ka sa Facebook, kailangan kang mag-create. I-delete mo siya, i-press mo yung delete. I-edit mo siya, i-update mo siya. Lahat ng information system is gumagamit ng ganitong concept. Okay? So, ang question is, paano sir ginagawa yan? Okay? So, ipapakita ko sa inyo yung code. Idadrag ko dito sa side. Kung nagdrag man dun sa side. Siya. Okay? So, same template, pero kung mapapansin nyo, ang dami ko ng file. So, ito yung magiging index ko. So, tingnan nyo na muna. In terms ng index, ganito yung mangyayari. So, remember, pinagko-combine na natin yung PHP at saka HTML. Itong side na to, PHP siya. Nagigets? Okay? Itong code na to sa baba is PHP side, the rest is HTML. Kumbaga, ine-embed ko lang yung PHP code kasi may gusto akong mangyaring kakaiba, which is magmamanipulate ako ng database. Okay? Sir, ano yung connection.php? Napaka-importante ng connection.php. Sir, paano gumawa ng ganyan mga file? So, usually, gagawa ka ng new file. Halimbawa, meron akong x.php. Ibig sabihin, may gagawin lang ako.
na program para dyan. Ang ginagawa pa lang natin, native na PHP, mas hihirap pa ito kapag sinama mo siya sa JavaScript. Hindi ko kayo tinatakot, pero ganun talaga siya kahirap. Okay? So, sir, ano yung connection.php? So, gumawa ka ng connection.php, ibig sabihin, ito yung connection ko sa database. Sir, given na ba yan sa template? Yes, binibigay ko na to sa laboratory. Sir, ano yung ibig sabihin ng DSN? Sir, ano yung ibig sabihin ng define? Nagde-define lang ako ng constant. Ano? Ibig sabihin, meron akong constant variable DSN. Remember, enclosed pa rin sila ng PHP. Ito, naka-enclosed pa rin siya ng PHP. So, nagde-define lang ako ng DSN. Ang gagamitin ko para kumonect sa database is MySQL, which is MySQL yung in-install ko. Tama? Okay? Ang pangalan ng host ko ay localhost. Ang kailangan kong database name, DB name, is employee.db. Nagigets? Okay? Sir, ano yung username? By default, kapag nag-install ka ng SAMP, ang username mo ay root. Sir, pwedeng baguhin yan. Yes, pwede. Pero hindi ko na binabago. Sir, ano yung DB pass? May password ba yung yung user? By default, wala. So, ibig sabihin blank. Try catch block. Familiar kayo dito. Nagja-Java kayo eh. Para pang catch ng exemption na tinatawag. Basta yan na yung format. Okay? Ang ibig sabihin lang yan, ang variable lang sa PHP is may $sign sa unahan. Iba yung $sign sa jQuery ha. Magkaiba pa sila. Okay? Pag magde-define ka ng variable sa PHP, kailangan mong merong $sign sa unahan. Okay? Sir, ano ibig sabihin yan? Gumagawa ako ng bagong connection dun sa database ko. Sir, ano yung DSN? Ayun, yung value ng DSN ko ito. Yung value ng DB user ko, root. Tapos yung password ko is blank. Okay? Sir, ano yung PDO exemption? Class siya ng PDO database na pang-catch ng error. Kung mapapansin nyo, yung arrow get message, is ito ay class sa PHP. Familiar kayo sa object-oriented programming, di ba? Instance ng get message method. Sa loob ng PDO exemption class na merong instance na variable Bago ako gumamit ng class, kailangan meron akong instance niya. Tama? Sa OOP? OOP, hello? Diba, ganun naman talaga pag may class. Gagamitin mo yung class, kailangan may instance. Halimbawa, new vehicle. Gagamitin ko yung class na vehicle, gagawin ko halimbawa, instance niya, new vehicle. Okay? Yun yung ibig sabihin niya. Basta given na yung connection na yan. So, balik tayo sa index. Ito na yung HTML form na kakailanganin natin. So, remember, hindi tayo gumagamit dati nung action. Nilalagyan natin dati is yan ay blank. Dito, may gagawin na tayo. Ibig sabihin lang yan, kapag pinrest ko yung submit, di ba sabi ko, kapag PHP submit siya, hindi ba siya, sir, gagana ng button? Hindi. Natively, submit yung ginagamit. Sir, ano ibig sabihin ng form action? Kapag kindik ko yung submit, pumunta ka sa add.php. Sir, anong method? Kapag gumagamit ka ng form, ang method mo is post. Kapag gumagamit ka ng link, ang method mo is get. Dalawang klase isang post, isang get. Ayan. Nag-CPE kayo, kailangan alam nyo to. Kapag mag-web applications developer kayo, hindi nawawala tong mga concept na to. So, ulitin ko. Kapag post, para sa form. Kapag get, primarily ay link. Sir, saan ginamit yung link? Diba, may link ako kanina na update at saka delete. Doon ko ginagamit yung get. Mamaya makikita nyo kung ano ibig sabihin ng get. Okay? So, siguro makakadalawang part ako ng lecture dito.
Kaya get yung ginagamit, ibig sabihin, kapag kinlik ko yung link, kailangan may pupuntahan akong PHP file na tinatawag. So next. So tingnan nyo lang yung form. Napaka-crucial sa PHP ng mga name. Hindi ID. So ibig sabihin lang, ito yung kukunin ng PHP na variable kapag ipinasa mo sa add.php na tinatawag. Okay? So, first name, last name, department. Sir, ano yung value? Yun lang yung pangalan ng ano. Yun lang yung pangalan ng button ko, which is create. Okay? So, ibig sabihin lang yan, kapag kinlik ko si submit, punta ka ng add.php, ang method ko is post. Okay? Sir, bakit meron ako dyang include connection.php? Ano ibig sabihin lang yan? Parang ganito lang ibig sabihin yan. Okay? Para hindi matakla sa code, pwede mo namang gawing ganito actually yan eh. Pwede mong gawing ganyan. Every time kailangan mo ng database, i-copy-paste mo yung ganyang code. Hindi magandang practice. Tama? Kung gagamitin mo siya multiple times, i-separate mo na lang siya. Ganito lang ibig sabihin yan. Every time na kailangan mo ng database connection, i-include mo lang yung line na yan sa taas. Hindi pwede sa baba. Kasi, bago ako kumonect sa database, ma-process yung gusto kong gawin, kailangan nakakonect na agad ako, kaya nasa taas siya. Nagigets? Okay? So, kung ayaw nyong may include, i-copy-paste nyo to every time. Kung meron kang 1,000 pages, i-copy-paste mo ba siya 1,000 times? Di ba hindi naman? So, ang gagawin mo na lang, i-separate mo yung code. Parang ang sinasabi mo kasi, ganito lang yung code mo. Every time na kailangan mo yung code, nandun siya sa ibabaw. So, bakit gagawin ko pa yun? Kung pwede namang ganito na lang. Nagigets? Okay? So, yan yung ibig sabihin ng connection. Sir, nasaan yung add.php? Gagawa ako ng add.php. Yung add.php, ang pinakaumpisa ko is database connection din. Bakit? Bago ako makapag-add sa database, kailangan ko ng database connection. Tama ba? Tapos, ito yung pangalan ng mga last name. Ito siya first name, last name, department. Anong sabing method? Sasambutin ngayon ni $_post. Para makuha ko yung data na manggagaling sa HTML form, ganito yung method. Para makatch ko yung value, $_post nung last name. Nito, nung last name at saka nung first name. Tapos, ilalagay ko lang sa variable. Tama ba? I-assign ko lang siya sa last name. Okay? Then, sir, anong SQL para mag-insert ng data? Insert into. Kung natatandaan niyo pa siya. Insert into TBL employee. Sir, nasa na yung employee ID? Remember, naka-auto-increment tayo. Hindi ko na kailangan specifically maglagay. Nagigets? Okay? Sir, ano tong last name na to? Pangalan ba yan nung HTML? Ito ay SQL na. Kung anong pangalan ng database mo, dapat exactly ito rin yung ilalagay mo. Ito siya. Kung anong pagkakasulat mo dito. Sir, anong magandang practice? Ang ginagawa namin, para hindi kami nalilito, kung ano yung pinangalan namin sa HTML, yun din yung itsura sa database. Para hindi ka na nag-iisip, capital ba siya? Ang gawin mo na lang, lowercase lahat. Ito'y practice namin. Kung gusto nyo siyang i-adapt, go. Kung ayaw nyo, may sarili kayong style, edi go din. Kaso minsan, nakakalito. Sa database ko is capital L yung last name, pero ginamit ko sa HTML ko is lowercase. Okay? So, medyo malilito ka na lang doon. So, balik lang muna ako dito sa code. Kahit add lang muna i-discuss ko sa laboratory, add lang yung ipagagawa ko. Kasi yun lang naman na-discuss ko eh. So, insert into TBL employees, blah, blah, blah. Sir, mag-sample ka nga na gagawin mo yan sa database. Baka sabihin nyo, nagjo-joke lang ako. Copy.
So, kokopyahin ko yung code na yan. So, ito yung table na yan, SQL. Maglalagay ako ng panibagong data using yung ginagawa natin. Sabihin ko na lang X. Lahat X. Okay? Ay, hindi, mali. Yung values ang babaguhin ko. So, pwede ko sabihin ito ay X. Then, gagawin ko to ay X. Lahat X. Then, gagawin ko to is, halimbawa, ito ay X. Na tinatawag. Okay? Then, i-execute ko siya manually. So, pwede ko sabihin go. Okay? So, ibig sabihin, meron akong bagong insertion dun sa data ko. Which is last name. Ito yung ine-execute natin sa code ng PHP. So, ibig sabihin, lahat ng makakatch mong value, i-insert mo gamit itong code na to. Ito yung SQL string ko. Paano, sir, mag-insert sa database? Kumbaga, i-execute ko tong SQL. So, gamit ka ng variable. Sir, ito ba'y laging STMT prepare? Hindi. Bahala kayo dyan. Ang ibig sabihin lang nito is prepared statement. Ibig sabihin, sir, ano yung con? Balik tayo sa con. Sir, ano yung con? So, remember, kung titingnan mo yung connection mo, ang variable ko ay con. Ito yung connection ko kasi sa database. So, ibig sabihin, connection sa database, prepared statement ng SQL string, ito yung ginagawa natin. Okay? Sir, ano yung bind parameter? Ibig sabihin, iba-bind mo kung ano yung pumasok na data. Okay? Ito, halimbawa, last name. Ito yung last name. Tama. Anong papasok na data? Yung inilagay ko sa last name. Ito siya. Yung inilagay ko, pasa-pasa lang na tinatawag. Sir, ano yung PDO param string? Anong klaseng data yung papasok? String. X, Y, Z. So, bind param, first name din. Kukunin ko yung variable na papasok dito. Anong klaseng parameter? String. Okay? Then, dito pa lang mag-execute yung HTML. Sir, ano yung ibig sabihin ng header location index.php? Pagkatapos mag-execute ng add.php, bumalik ka sa index. Kasi kung hindi mo ibabalik sa index, pupunta lang siya dun sa add.php. Maso-surprise yung user mo kung anong nangyari. Which is parang wala naman nangyari. Okay? So, yung add lang muna ay di-discuss ko. Mahabang topic itong back-end na to. Masaya tong pag-aralan sa totoo lang. Okay? So, sa laboratory, kung ano lang na-discuss ko, di siguro mag-add lang tayo. Tapos, i-continue natin next kung paano natin to ginawa. Ang take-away ko lang ngayong araw na to is kailangan marunong kayong mag-connect dun sa database na gagawin natin. Okay? Actually, yung social media, ginawa siya sa PHP, kung di ako nagkakamali. Yes. So, tingnan natin yung login ng Facebook. Tingnan nyo yung extension. Yes. Home.php. Ibig sabihin, gawa siya sa... Kaso, sa sobrang ganda ng Facebook, may sarili na siyang library niya na hindi niya binibigay in public. Okay? So, yan. May mga ganyan-ganyan yan. Ginawa ang Facebook sa PHP. Ayun, kitang-kita ko PHP. Okay? So, ang gagawin lang ng laboratory nating GF is mag-add lang muna ng data. Okay? Based dun sa connection. Kung gusto nyo makita yung buong code, pwede nyo siyang silipin dun sa GitHub natin. Kompleto siya kung paano siya gumagana. Okay? Kaso kailangan i-construct mo yung database. I-reconstruct mo siya. Which is may guide ka naman. Meron ditong employeedb.sql. Hindi ka malolos. I-execute mo to. Then, i-execute mo to. Then, buo na yung database. Okay? So, insert muna yung pinag-aralan natin. Sa susunod, magre-read, mag-update, tapos magdi-delete. Okay? So, hindi ko alam kung ano ipapagawa ni Ma'am Susa, pero back-end to, malamang ganito din. Okay? May mga forms kayo na kailangan i-submit sa forms. Kailangan ma-receive ng database. Okay? Sabi mo, magre-register ako. Sign up.
malamang kailangan pumunta sa database. Mag-upload ako ng photo sa Facebook. Kailangan yung bago kong upload, yun yung magiging profile picture ko. Sir, tuturuan mo kami nun? Yes. Okay? Pwede tayong mag-upload ng picture. Pwede din tayong mag-delete ng picture. Okay? Ang mahirap na part dito, yung sabi ko nung umpisa, is i-combine mo yung JavaScript at saka yung PHP. Pero mas maganda siya pag pinag-combine. Mas maganda yung user experience. So, hindi ganun kadaling maging full stack developer. Pero, napaka-rewarding niya. Ano ba naman yung sumweldo ka 180K a month? Kahit wala kang masteral, kahit wala kang PhD. Yes. Remember, hindi ko sinasabi na na wag na kayong mag-aral. Pero meron akong mga kasamahan sa trabaho na high school graduate lang. Hindi ko nilala. Hindi ako nagbibiro. Nung nagtatrabaho ako as a front-end, ang mga back-end developer namin is high school graduate. Hindi ko dapat nilalang, high school graduate, sorry. Okay? Pero master nila yung language. Pagdating naman sa industry, it's all about skills. Okay? Ano lang ang sinasabi ng TOR? Anong nagre-reflect lang sa TOR? Gaano ka kadisiplinado during your academic? Kasi pag mataas ang grade mo, may impact din kasi sa hiring eh. Ibig sabihin, napaka-disciplined nito. Consistent kasi siya. Okay? Which is, yun yung tinitingnan din na employer. Merong sobrang galing, pero may attitude. Hindi siya makapagtrabaho na may kasama. Kasi may attitude problem. Maraming ganyan. Sobrang galing, pero pag sinama mo siya sa team of 5, lason. Sa totoo lang, lason na siya. Hindi nagpa-perform well. So, ang gagawin mo sa kanya, para wala siyang attitude, so, solo lang. Hayaan mo siya dyan. Pag talagang ayaw mong i-fire, solo lang siya dyan. Okay? So, itutuloy na lang natin, kasi sobrang haba ng topic. Sobrang haba nito, itong back-end. Close ko na lang. Tapos itry ko yung ayaw gumana ng live server eh. Check ko lang baka merong update. Pero sa bahay gumagana siya. Kahit naka-local host, nag-update siya ng live. So ayusin na lang natin.